Pula ang kagat. Hindi ko alam po. So, ayan. Good afternoon mga kananay. Ayan. Today is ano, Wednesday. So, Merkules. end of January. Yan, tama. End of January. So, ngayong araw yung aking biyahe papuntang Manila. Yan. Punta pa ng Mandaluyong para sa work. And maiiwan na naman ang aking prinsesa. Ayan. And then, ang balik ko nito yung mga kailan ba enrollment? June, ano ngayon? January, February, March, April, May, June, July, I think July, enrollment. No. So, balik din. So, hindi ko alam kung balik ako ng enrollment. Sino mag-enroll Gwen sa'yo? Ha? Hindi mo kaya mag-enroll? Grade 6 na po kasi siya sa next enrollment. So, hindi daw niya kaya mag-enroll. Ba't hindi mo pa kaya mag-enroll? Grade 6 ka na. Oh, huwag ka mahiya. Ay, alam ko na pa-enroll kay kuya. Ay, hindi mo nakaintindihan. Ha? Nakaintindihan. Or uwi ako. Siguro uwi ako noon. Uwi ka na lang. Uwi na lang ako. Para ma-enroll kita and then mabilhan ng gamit by June. So, mamaya po, sabi nung, nakabook na kasi ako, so sabi nung, Patay na how? patay na ma, naka-off na. Di, yun nga po, nakabook na ako. Akala ko, pag sabing after lunch, ayan, ulitin ko sa inyo, ang hirap ng nakabooking, kasi katulad ko, nagmamadali, dapat, kung ako hindi po nagpabook, sana nakabiyahe na ako doon. Sana siguro nasa part na ng Manila ako. Kaso nagpabook ako. First time kong magpabook, usually ang ginagawa ko po ay nagbibiyahe lang akong mag-isa, nagko-commute. So ngayon, first time kong magpabook, ayan, isi-share ko sa inyo yung mga yung mga hindi pa nakaka-experience ng booking. Although iba-iba naman tayo ng situation. So sa situation ko, nagmamadali ako kasi ang habol ko yung makapag-start na ulit ng trabaho bukas sa 1. So ang nangyari po ay mamaya pang hapon yung biyahe ko. Mamaya pa pong hapon, mga 4 PM pa daw kasi tinawagan ako nung sa booking station. So 4 PM pa daw yung biyahe ko. Chat ko, sabi ko wala bang mas maaga na biyahe. Pero kung dalawang option yan, kung nagbiyahe ka at nagmamadali ka, siguro sa tulad ko baka kung bumiyahe ako ng mga 8 AM ng umaga, ngayon 12, I think baka nasa barko na ako. Tapos this afternoon nasa bus na papunta ng Manila. So, ang nangyari po nito ay nag-booking na ako. So, mamaya pa pong alas 4 yung biyahe ko. So, ang dating ko nito alas 4 ng hapon. Gabi ang dating namin sa Calapan. And then, pagsakay namin ng barko, I think madaling araw. Baka pa umaga na po ang dating ko ng Manila nito. So, ayan yung sitwasyon. Yan yung magiging sitwasyon ko sa pagbiyahe ko ngayong araw na to kasi first time kong magpabook. Yun nga, tulad dun sabi ko, malimit, nagko-commute lang ako. So, mas madali para sa akin. Kung ako yung tatanungin nyo, mas madali yung nagko-commute kahit, although, pa-transfer ka man ng sasakyan, pero mas madali pa rin kasi katulad niyan, wala kang yung parang hawak mo yung oras mo. So, sa nangyari ngayon, inintay ko yung sasakyan ko. Ang masakit nito, 4 PM pa ang alis dito. Hindi pa sure. Kasi sabi niya, tatawagan niya ako 4 PM para mag-ready. Kagabi pa ako naka-ready. Yun nga lang, ang biyahe ko ay 4 PM pa. So, yun yung masakit, Kuya Eddie. May kanta tayo. Yun ang napakasakit ko, Eddie. So, ikakain ko na lang yan ng kamuti. Ayan, nilabong kamuti. Yan, naglabon kami ng kamuti. Yan, yan na lang yung pera. 2 peraso na lang. Ito po yung mga reject ng tatay ko. Pero kung bibili ko sa palengke ay I think 30 pesos,
30 Hindi, pesos. mga 40. 30 kasi yung malalaki yung mga goods ay reject na po kasi ito sa amin. Pero kung ibebenta ito sa mga dyan sa Manila, sa Batangas, ginto pa rin po ito. Hindi, sinamahan ko na rin siya ng kape. Oh, kape, ang sarap. So, ayan mga kananay, yung sitwasyon ko. Dahil first timer nga akong nagpabook. First time akong pipick upin naman ako dito, and then yun nga lang yung kagandahan, direct na dun sa pupuntahan ko, dun na nila mismo ako ihahatid. Yun nga lang mga kananay, ang hirap kasi dapat nasa barko na ako ngayon. So ayan, may dumaang maingay kasi tabing karsada itong aming bahay. So dapat mga kananay, nandun na ako, and then ang habol ko kasi makapag-start ng trabaho kasi nga sabi ko dun sa employer ko baka pwedeng mag-weekly akong sahod. So kasi may estudyante ako, ayan si Gwen, may iiwan na naman siya. Kailangan po kasi nga kailangan natin magtrabaho bilang single parent. Kailangan natin lumaban sa hamon ng buhay. So, update ko kayo kapag nandun na ako, yung magiging sitwasyon ko. Yan, i-update ko kayo mga kananay. So, ayan lang po yung vlog ko today. Ayan, maraming salamat sa aking mga silent viewers, silent supporters. Ayan, sa mga sumusuporta sa akin mula sa simula. Ayan, maraming thank you po. At sinusuportahan nyo ako sa aking journey. Ayan, marami mang pagsubok ang dumaan sa akin. Iniiyak ko, ipinagpray ko. Andini pa rin po si Wen TV. Ayan, nanatiling matatag at lumalaban sa hamon ng buhay. So, ayan, maraming salamat mga kananay. Ayan, thank you. Bye-bye.